Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit ibinasura ng Supreme Court ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ano po ang dahilan ng Supreme Court? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Marahil guys, ito po ang pinakamainit na issue dito sa Pilipinas. Ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang mga kasong corruption at iba pa, no? So ano bang mga rason na ibinasura ng Supreme Court ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Hindi po ito ibig sabihin na kinikilingan ng Supreme Court si Vice President Sara Duterte or naniniwala sila wala sang sala. Pero may mga technicalities po na nilabag po ang mga complainant, ang Congress, ang Senate, no? Bakit po ibinasura? Unang-unang dahilan, bakit ibinasura ng Supreme Court ang impeachment complaint? Pagsuway sa 1-year bar rule ayon sa Constitution. Ayon po sa Article 11 Section 3 na Talata 5 sa Saligang Batas, bawal magsimula ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Meaning, hindi po pwede mag-file ng multiple complaints sa isang taon, which ang Congress ay hindi nila po sinunod. May 4 na impeachment complaint na isinampa laban kay VP Sara mula December 2024 hanggang February 2025. Ngunit 3 rito ay archive o hindi itinuloy ng House bago ang plenaryo noong February 5, 2025. Ang ika-4 na complaint ang na-endorso at ipinadala sa Senado. Sapagkat umiral ang unang 3 kinikilala ng Supreme Court, ang ika-4 bilang isang pangalawang impeachment sa loob ng isang taon, kaya ito ay labag sa konstitusyon at dapat ibasura. Yun pong pangunahing dahilan. Pangalawang dahilan, paglabag sa due process o karapatan sa patas na proseso. Ayon sa Supreme Court, dapat nabigyan si VP Sara Duterte Carpio ng pagkakataon mapakinggan tungkol sa mga akusasyon at ebidensya bago ito ipinasa sa Senado, which hindi po nangyari. Hindi rin naging available ang buong artikulo at ebidensya sa lahat ng mga miyembro ng House bago ang pag-endorso. Binanggit ng korte na ang due process ay naangkop sa buong impeachment process, kaya dapat respetuhin ang pagkakataon ng makatarungang pamamaraan. Ika-3 dahilan bakit ibinasura ng Supreme Court ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi paghatol sa krimen ang desisyon. Linaw na hindi ibig sabihin ng desisyon na wala siyang sala sa mga ni-raise na akusasyon tulad ng misuse of funds, threats sa Pangulo, high crimes at papa. Ang desisyon ng korte ay nakasentro lamang sa proseso at teknikalidad. Yan po ang sinasabi ko guys, no? Hindi sa substantibong usapan, hindi po sa kanyang crime, no? So, conclusion natin guys, no? Hindi nilabanan ng SC ang impeachment para sa nilalaman o merito ng kaso. Ang kabuang desisyon ay nakabatay sa Saligang Batas at jurisprudence, particular sa 1-year bar at karapatan ng due process sa impeachment. Pwede pa naman mag-file ng impeachment, maaring mangyari bago mag-February 2026 next year po guys, no? Sa madaling salita, pinanigan ng Supreme Court si VP Sara hindi dahil sa paglilitis sa mga akusasyon ng mga kaso sa kanya, kundi dahil nilabag ang mga formal at constitutional na pamantayan sa proseso ng impeachment. Kaya na maging batayan para itong ituring na jurisdiction ng Senado. So very clear guys ha, hindi po binasura ang impeachment ang kanyang kaso, kundi ang technicality, no? Sabi nga ng Supreme Court, no? So yun po guys, hindi ibig sabihin na hindi pwede na mag-file ng impeachment complaint ang Kongreso at Senado sa next year. Yun lang po guys, sana po may natutunan po tayo.
may nilabag pong batas, no? Ang Congress laban kay VP Sara. Pero hindi ibig sabihin na dismiss ang kanyang kaso, ha. Hindi po 'yun ibig sabihin. Na ano lang po, na suspend lang, no? Yun lang po guys, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan News Jake. Paalam, bye bye, I love you all, ingat po tayo lagi.